Ito ang ebidensya na ang tao ay may dalawang uri ng katawan. Tayo, ang katawan natin ay 50% physical at 50% spiritual. Ang katawan natin na physical ang tumatanda, ang nanghihina, ang namamatay. Pero ang katawan natin na spiritual, hindi yan nanghihina, hindi yan tumatanda, at yan ay nananatiling bata. Hindi yan naaapektuhan ng panahon o oras. Kaya ang oras, hindi, tumatalbog yan sa katawang espiritual. So, umiepekto lang ang oras o time sa katawang physical. At ito nga ang ebidensya. Nakikita nyo to? Itong sayaw ng sayaw na, lolo na, itsurang mamamatay na, pero ang katawan physical niya lang o nakikita ng ating mata. Kaya nga sabi ni Pablo ang mga nakikita ng mata ay mayroong hangganan, pero yung mga hindi nakikita ng mata ay walang hangganan, immortal. Okay? So yung ating spiritual na katawan ay immortal. Pero ang ating katawang physical ay namamatay o mortal. Pero tandaan natin, ang ililigtas ng Diyos Ama ay yung kaluluwa. Yung may kaluluwa. Kaya ang kaluluwa, hinahabol ni Satanas kasi ayaw niyang maligtas ang kaluluwa ng tao. Kaya yan ang pilit niyang kinukuha. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ni Satanas, makukuha niya ang iyong kaluluwa. Pero kung ang susundin mo ang kalooban ng Diyos Ama, maliligtas ka. Ang kaluluwa mo ililigtas ng Diyos Ama. Dahil ang kaluluwa ay sa Diyos Ama. Okay? Tandaan nyo, ang kaluluwa ay sa Diyos Ama. Ang katawang physical ay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ang katawang physical sa Panginoong Jesucristo yan. Babaguhin niya yan. Kaya sinabi, tayo ay nabibilang sa iisang katawan kasi ang katawan natin mismo ang nililinis ng aral o turong espiritual ng Panginoong Jesucristo. Pag tayo pumasok sa kanyang katawan, pag ang katawan ng Panginoong Jesucristo at ang katawan natin nagkaisa, tayo ay magkakaroon ng kalinisan o kabanalan sa katawang pisikal. At mahalaga ang katawang pisikal. Hindi yan masasama sa kaluluwa o hindi yan makikipag-isa sa spiritual na katawan kung ang pisikal na katawan ay marumi. Kaya mahalaga ang kabanalan sa katawan na pisikal. Mahalaga ang kabanalan sa katawan na pisikal dahil ang katawang pisikal at ang spiritual na katawan ay kailangang magkaisa sa kabanalan. Paano yayakapin ng katawang espiritual ang maruming katawang pisikal? Hindi sila magkakaroon ng pagkakaisa. 'Di ba? So hindi sila magkakaroon ng pagkakaisa. Kaya ang katawang pisikal kailangan magkaroon ng kabanalan. So kailangan at nagkakaroon ng kabanalan ang katawang pisikal pag nakipagkaisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo kailangan natin makipag-isa dyan. At ano yung katawan ng Panginoong Jesucristo? 'Di ba ang iglesia? Ang iglesia, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. At ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. Ang katawan ng iglesia ay ang mga tao. Ang katawan ng tao, pisikal na katawan ng tao, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. At ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. So, ang katawang pisikal na nakipag-isa sa katawan ng Panginoong Jesucristo, ang siyang mayroong kaligtasan. Kasi, ang sabi, ang pananampalatayang buhay gumagawa ang siyang makakapagligtas sa tao. Okay? So, ibig sabihin, iglesia, katawan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan mo pumasok dyan. Kasi ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. At ang ulo ng Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. So, ang
iglesia, kinapapalooban niya ng babae at lalaki. At ang ulo ng babae ay ang lalaki. At ang ulo ng lalaki ay ang Panginoong Jesucristo. At ang ulo ng Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. So, ang kaluluwa ang nabibilang sa Diyos Ama. Ang katawang pisikal natin nabibilang sa Panginoong Jesucristo. So, ang kaluluwang malinis, ibig sabihin yan, pisikal na katawan na malinis, may kabanalan, nakipag-isa sa katawan ng Panginoong Jesucristo, plus yung spiritual ng tao, yan ang kaluluwa. So, pisikal na katawan plus spiritual na katawan. Pisikal na katawan plus spiritual na katawan, kaluluwa. At yan ang ililigtas ng Diyos Ama. Ngayon, ang kaluluwa ang target ni Satanas. Paano natatarget ni Satanas? Paano nakukuha ni Satanas ang kaluluwa? Sa pamamagitan ng laman, ng pisikal na laman. Kasi ang pisikal na laman, taliwas yan sa kalooban ng Ama. Sabi, ang ating pisikal na katawan ang alipin ng kasalanan. So, sa spiritual na katawan natin, diyan isinisilang ang kaimmoralan, sexual na immoralidad, kaimmoralan. Sa physical na katawan natin o sa ating laman, nasisilang yung pagka-addict natin sa mga alak, sigarilyo, sa lahat ng karumihan. Okay? Yang ating physical na katawan. Sa physical na katawan natin, nasisilang ang mga kasamaang kalooban ni Satanas. Yung mga kalooban ni Satanas, halimbawa yung pornografiya, yung di ba yung 7 deadly sin? Yan. Ano ba yun? Gluttony, kasapwangan, kasinungalingan ba yun? Yun, 7 deadly sin. Yung 7 matitinding kasalanan. Saan, ano ang naapektuhan? Yung physical nating katawan, yung laman natin. Yan ang alipin ng 7 deadly sins. So, in short, yung katawan nating physical, yan ang alipin ng kasalanan. At pag alipin na ng kasalanan ang ating physical na katawan, wala nang kabanalan, hindi yan makikipagkaisa sa spiritual nating katauhan. Kasi ang spiritual nating katauhan ang nilikha ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang imahe. So, andyan yung 7 bunga ng banal na espiritu o mga bunga ng banal na espiritu nasa ating spiritual na katawan. At makikipagkaisa lang yan sa isang physical na laman o physical na katawan kapag ang iyong physical na katawan ay mayroong kabanalan. At makukuha mo ang kabanalan o paglilinis sa physical na katawan kapag ikaw ay nakipagkaisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iglesia ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, naintindihan nyo. So, ito, maliwanag sa sikat ng araw na meron tayong 2 uri ng katawan. Isang spiritual na katawan at isang physical na katawan. At ang physical na katawan at spiritual na katawan, pag yan ay naging isa, pag yan ay nabuo, ang tawag yan ay kaluluwa. At yan ang tinatarget ni Satanas. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng physical na laman. Ang ating laman ay alipin ng kasalanan. Okay? Tandaan yan.